Mahigit 30,000 mga guro ang kukunin ng DepEd sa darating na pasukan para mapunan ang kakulangan sa guro. Pero paniwala na isang partyless group, hindi pa rin ito sapat at mas maraming gurong gugustuhin pa rin daw ng mga ibang bansa dahil sa mababang pasahod dito. Balita hatid ni Victoria Tulad. 14 na taon nang nagtuturo at nagtitiis sa kakarampot daw na sweldo ang gurong si Levercia Rivera. Napakalayo ng gap, nung 18,549 na sahod ng teachers doon sa nakabubuhay na sahod na tinakda mismo ng NEDA na more than 30,000 as of 2014. Isang kabalintunaan gayong malaki ang demand sa mga teachers sa bansa. Bagay na naisolusyonan ng Department of Education pagpasok ng school year 2014 to 2015. Sa tulong ng 9.52 billion pesos na pondong inilabas ng Department of Budget and Management, magdadagdag na mahigit 30,000 mga guro ang DepEd para sa elementarya at high school. Kasama sa mga kukunin ay special education teachers at mobile teachers o yung mga magtuturo sa malalayong lugar. Ito pong dami na binanggit ko po ay para po tumugon dun sa tinatawag na una, incremental increase in the enrollment. Tinitingnan natin yung natapos, yung eksperyensya, yung kanilang performance sa demonstration teaching. Kumpiyansa raw ang DepEd na mapupunan ang kakulangan sa guro bago magpasukan sa Hunyo. Sinisiguro natin na ang makakapagtapos ng kinder, elementary o high school, kung anumang level yon, kung grade 5, yan din ay katumbas ng grade 5 sa Singapore, Malaysia. We have already addressed the resource, yung 5 basic resources, yung silid-aralan, guro, aklat, upuan at palikuran. Pero ayon sa ACT Teachers Party List, hindi rin daw sapat ang dagdag na 30,000 guro para matugunan ang lumalaking bilang ng mga mag-aaral. Ang kasalukuyang kulang ay 49,364. DepEd din yung data ang gamit natin. Ano? Kulang sa preparation, kulang sa pag-aaral. Dahil ang mga guro raw ang pinakanapapabayaang grupo ng mga manggagawa, tiyak daw ang ACT Teachers Party List na mas gugustuhin ng marami ng mga ibang bansa na lang kaysa magtiis sa mababang pasahod. Victoria Tulad, GMA News.